Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay isang rematch na sa pagitan ni Jai Opitia at Myris Bredes. Sa bakbakan na ito, nakataya po ang bakanting IBF World Cruiserweight title. Fight schedule, Pebrero 17, 2024. Gaganapin po ito sa Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon dadako tayo sa ranking kasi nga bakante ang titulo. Rank number 5 si Jai Opitia sa IBF at ito namang si Myris Bredes, rank number 3. So sa ranking, mas mataas sa ranking si Bredes kumpara kay Jai Opitia. So ang katanungan dito mga kaibigan, kung makabawi ba itong si Myris Bredes? Dahil sa una nilang pagkaharap ni Jai Opitia, tinalo si Bredes by unanimous decision. Oo, tinalo siya. Kaya alamin muna natin ang kunting mga background sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, galawan, eksperyensya. Dahil doon pa lamang mga kaibigan, sa ating comparison, makakakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa labanan na ito. Opo. Pero bago natin yan simulan, shout out muna tayo sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito. Walang iba kundi si Idol Jonel Pacturan. Shout out sa iyo Idol, maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Para naman sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating channel, inaanyahan ko rin po kayo na sana suportan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan naman po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay, simulan na natin, alamin muna natin ang kanilang mga background at unahin natin ang sa panig nitong si Myris Bredes. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po na 28 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 2 talo ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad na 39 anyos na. So doon pa lamang mga kaibigan, idea na yon, 39 anyos na. Lipas na sa kanyang prime, nasa kanyang father time na. At ang height nito ay 6 foot and 1 inches, reach 75 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 71%. Mataas po ang kanyang knockout ratio. Ito po ay taga Latvia. Di ko alam kung anong bansa po yan mga kaibigan, kung anong lugar yan. Huli na palaban, Hulyo 2, 2022. Ang nakalaban nito noong Hulyo 2 ay si Jai Opitia. So yun nga, sa una nilang pagharap, kung saan natalo si Myris Bredes sa laban by unanimous decision. Nagsisilbing challenger si Jai Opitia sa laban na yan mga kaibigan sa una nilang pagharap dahil kasalukuyang world champion ng IBF itong si Myris Bredes. So ibig sabihin, nakuha ni Jai Opitia ang IBF na hawak ni Myris Bredes. So nasaan na ngayon? Bakit wala na sa mga kamay ni Jai Opitia? Natalo ba si Opitia? Alamin natin ang kanyang background din po mga kaibigan. Pero ipagpatuloy muna natin ang sa panig ni Myris Bredes. Pagdating sa eksperyensya o karanasan ni Myris Bredes, mga kaibigan, 2017, unang nag-world champion ang boksingerong ito matapos talunin si Marco Sack by unanimous decision. Nakataya sa bakbakan ng IBF World Cruiserweight title maging ang IBO o International Boxing Organization Cruiserweight World title. First defense din nung taon na yaon, 2017, nakalaban nito si Mike Perez. Panalo ulit si Myris Bredes by unanimous decision. Pero noong 2018, ang nakasagupa ni Myris Bredes ay ang Olympic gold medalist at minsang naging undisputed world champion dyan sa cruiserweight division at ngayon sa kasalukuyan ay unified world champion sa heavyweight division na si Alexander Usyk. Doon nakatikim ng kauna-unahang talo si Myris Bredes sa kanyang sa kanyang professional boxing career. O sa laban niya kay Alexander Usyk by majority decision. So naagawan ng titulo si Myris Bredes sa kanyang laban kay Usyk dahil natalo siya by majority decision. At yun nga, natikman niya ang kauna-unahang talo sa kanyang professional boxing career.
2018 pa rin, nag-comeback fight itong si Myris Brides. Nakalaban nito si Brandon Des Laurer. Nakataya ang WBC Diamond Cruiserweight title na kung saan naipanalo ni Myris Brides ang kanyang laban kay Brandon by unanimous decision. 2019, nag-world champion ulit itong si Myris Brides. Oo. Matapos niyang talunin si Krzysztof Glowacki. Nakataya sa bakbakan ang WBO o World Boxing Organization World Cruiserweight title. Panalo by knockout or technical knockout itong si Myris Brides sa kanyang laban kay Krzysztof Glowacki. Oo. Third round lang itinagal ni Glowacki sa laban. So delikadong kalaban pala itong si Myris Brides. 2020, napalaban ulit sa isang world title bout itong si Myris Brides. Nakataya ang IBF na kung saan po mga kaibigan nakalaban nito si Yunel Derticos. Panalo by majority decision itong si Myris Brides. 2021, first defense sa kanyang IBF. Nakalaban nito si Arthur Mann na kung saan panalo si Brides by technical knockout sa ikatlong round, scheduled 12 rounds of professional boxing. At noong 2022, nagsisilbing huling laban na rin niya yon bago siya mag-layoff. Jai Opetaia, IBF. Second defense na dapat ni Myris Brides sa kanyang IBF pero natalo siya kay Jai Opetaia by unanimous decision po mga kaibigan. Pagdating sa skills ni Myris Brides, boxer, puncher po ito mga kaibigan. Defensive style, malimit niyang ginagawa. Pressure fighter style, counter-punching ability, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan. Yung kanyang defensive style, backpedal, footwork na ginagamit ang ring, nagpapakawala ng 1-2 combination, in and out, tapos talagang masipag ito kumubato ng mga combination po mga kaibigan. Willing din sa brulan o tututo na bakbakan. Taglay ang timing, power, at accuracy. Sa panig naman ni Jai Opetaia, ang boxing hero ito ay may impresibong kartada din naman. 24 wins with 19 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 28 anyos, mga kaibigan, nasa kanyang prime. Height, 6 foot and 2 inches, reach, 76 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio, 79.17%. Isang Australiano po ito. Itong si Jai Opetaia. Huling na palaban, Disyembre 23, 2023. Elis Soro ang kanyang nakalaban na kung saan po mga kaibigan, panalo by knockout itong si Jai Opetaia. Ang itinagal lamang ni Elis Soro, first round. Eksperyensya nitong si Jai Opetaia. Pinakamatinding nakalaban nito, nangunguna si Myris Brides at si Jordan Thompson. Na kung saan ay panalo lamang niya ang kanyang laban kay Jordan Thompson by unanimous decision noong year 2023 po. Skills ni Jai Opetaia. Boxer, puncher. Pressure fighter style, counter punching ability, defensive style, willing din sa brulan o tututo na bakbakan. Or lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan. Pagdating sa kanyang defensa or defensive style, backpedal, ginagamit ang ring. At makamay din ito, napakasipag kung bumabato ng mga suntok. Volume. Taglay ang power, timing, at accuracy. Idagdag pa natin ang belt-in niya na hand speed po mga kaibigan. So ngayon dadako na tayo sa ating comparison. Pagdating po sa edad, nasa kanyang prime itong si Jai Opetaia, lipas na sa prime itong si Myris Brides. Activity, 17 months na hindi napapalaban si Myris Brides, mga kaibigan, disadvantage yan. Bakit? Pagka ang isang atleta matagal na natitingga, matagal na hindi napapalaban, delikado kung pinasok na ito sa ring rust. Ano naman ang epekto ng ring rust? Ang epekto ng ring rust, mga kaibigan, apektado ang power, galawan,
stamina. Tandaan natin, 39 years old na yan. Malaki ang posibilidad na nagbabago na ang kanyang galawan. Idagdag pa natin ang inactivity. Disadvantages na yan para sa Mairis Brides. Pagdating sa karanasan, alamang po si Mairis Brides. Dahil hindi lang 6 na beses naging world champion ito. At nakalaban pa niya si Alexander Usyk na kung saan natalo lamang ito sa majority decision. Ibig sabihin po, pagka majority decision na isang hurado na pumabor kay Mairis Brides, parang ganon. Kaya, isang close fight po yon. Nakapagbibigay si Mairis Brides ng magandang laban para doon kay Alexander Usyk. Sa kanilang laban po mga kaibigan, bagamat talo. Ngayon, dadako tayo sa skills. Mga kaibigan, hindi po magkakalayo ang dalawang boksingero. Pareho ang galawan. Oo, parehong-pareho halos ang galawan. Pagka nag-defensive style si Jai Opetaia, si Mairis Brides naman ang naging pressure fighter style. Palitan sila ng ganun na sitwasyon. At syempre, palitan din ng suntok. Grabe, ang tindi ng unang laban nila mga kaibigan. Talagang basagan ng mukha. Hindi ko nga alam kung sinong nabasagan doon ng panga eh. Pero nakita ko kay Mairis Brides, ilong, dugo. Dugong-dugo yung kanyang ilong. Kaya, napakagandang laban mga kaibigan. Yun nga lang, ito na nga. Nasabi ko na sa inyo, ang disadvantages dito sa magkabilang panig. So, sa karanasan lamang po, or dihado sa karanasan si Jai Opetaia. O, dahil yun nga, ang kalaban pa lang niya, ilan pa lang na mga kilalang boksingero. Pero ganoon pa man, siyempre, rematch ito, nagkatikiman na ito mga kaibigan. So, at siyempre, napag-alaman na ng magkabilang panig kung hanggang saan ang power ni Opetaia, maging ang kay Brides. So, dito mga kaibigan, mas llamado dito si Jai Opetaia dahil bata nga po. At aktibong-aktibo ikumpara kay Mairis Brides. So, dyan pa lang may, may idea na kayo kung saan kayo pumanig. Sa skills, pareho lang kasi sila. Sa power naman po mga kaibigan, 8% lang po ang diferensya. 79% ang knockout ratio nitong 79% ang knockout ratio ni Jai Opetaia, 71% naman ang knockout ratio ni Mairis Brides. So hindi po magkakalayo sa power. Sa skills ganun din, hindi magkakalayo. Si Opetaia, yung built-in niya na speed, yun ay isa rin yun sa malaking bagay sa laban na ito, yung hand speed po mga kaibigan. Kasi yung hand speed, tiyak, yan ang una na makapagpatama ng maganda. So dito dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Jai Opetaia by technical knockout. Kasi posibleng iindahin nga nitong si Mairis Brides ang inactivity kasamahan pa ng edad. Pwede kasi mangyari po mga kaibigan na kapusin sa hangin itong matanda. Pero kung nasa 100% ang body conditioning nitong si Mairis Brides, di nakasigurado si Jai Opetaia mga kaibigan. Kung sakali mo sa puntusan, sa tingin ko, bagamat may laban si Mairis Brides, pero sa tingin ko mas nakakalamang pa rin si Jai Opetaia. Pero dahil ito po ay boxing, hindi porket dihado itong si Mairis Brides ay walang tsansang manalo. Tandaan natin, this is boxing. Anything can happen. Maraming pwedeng mangyayari dyan na taliwas sa aking inaasahan sa laban. Na kung saan, yun nga, pwedeng papabor kay Mairis Brides. So dito naman sa panig ni Mairis Brides, mga kaibigan, makapiho lang ito sa panalo kontra Jai Opetaia once na mapatulog niya, mapabagsak niya, may knockout niya si Jai Opetaia sa kanilang laban. Ang tanong, may posibilidad ba na makapag-knock-out itong si Mairis Brides sa laban kontra Jai Opetaia? Sa tingin ko, oo. May kakayahan ito dahil mataas ang knockout ratio. Una sa lahat yan. At ang pangalawa, alam na niya ang galaw ni Jai Opetaia. Kahit anong pabago-bago pa ng galaw ni Jai Opetaia, basang-basa na ito ni Mairis Brides. Dahil hindi naman yan magiging orthodox Southpaw pa rin yan. Siguro sa footwork magbabago, pero yung stance ganun pa rin. Pero diyan nga mga kaibigan,
Makapiho lang sa panalo itong si Mairis Brides once na magawa niyang mapabagsak si Jay Optia or may knockout niya si Jay Optia. At kung sakaling nasa 100% ang body conditioning nitong si Mairis Brides, likod sa kanyang inactivity at katandaan na, may tsansa siyang manalo din sa puntusan. O may tsansa, lalo na't pareho silang dayo doon sa bansang Saudi Arabia na kung saan yon ang original na neutral ground. Oo, yun ang original na neutral ground. Pero para sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, mas malaki ang tsansa na manalo nitong bata, mga kaibigan. Pero yun nga, malay natin, maka one punch knockout itong si Mairis Brides. May posibilidad ba, Kuya Dong Sports? O syempre naman, may posibilidad yan. Maka one punch knockout ito sa early rounds. Na kung saan, mga kaibigan, hindi na bago yan para sa boxing community o sa boxing world. Kung yung naalala si Barroso at saka si Ohara Davis ba yon? Na kung saan, para sa akin, Ohara Davis ang mananalo doon kung magtagal ang laban. Ay, pero yun nga, hindi pinatagal ni Barroso ang laban. Binigla ni Barroso. Ngayon, kung biglain din ni Mairis Brides itong Jay Optia, may kalalagyan si Optia dito pag napuruhan. Kaya, yun nga, para sa bata, huwag siyang magpakakampante. Hindi porket inactive yung kanyang makakalaban, hindi porket matanda na yung kanyang makakalaban, ay tiyak ang kanyang panalo. Hindi ganon dito sa boxing po, mga kaibigan. Tandaan natin, may mga kamay din itong si Mairis Brides, may power, may skills. At higit sa lahat, subok niya ang power at taglay ni Jay Optia. Kaya, magandang laban ito, mga kaibigan. Yun nga lang, may mga bagay na kung saan yun nga, nadihado si Mairis Brides, yung kanyang inactivity at edad sa ngayon. Dahil hindi naman yan katulad sa manok kasi, mga kaibigan. Pag manok na panabong, tumatanda, tiyak yan, lumalakas, tumitibay, gumagaling. Tao, pag tumanda, apektado ang power, galawan, at stamina. At yun dapat ang iisipin ni Mairis Brides dito sa laban, kung paano niya mapuruhan sa early rounds itong si Jay Optia para makabawi si Mairis Brides dito sa labanan na yan, mga kaibigan. Dahil kung matalo siya dito, sa tingin ko, doon natin makikita na yun na nga, umipikto na ang kanyang pagka-father time po, mga kaibigan. Sana nasa 100% ang boksingerong ito. At nasa ganun, makapag-perform ng magandang laban. At siyempre, mapanalo niya ang laban. Makabawi siya dito sa bata na si Jay Optia. Hanggang dito na lamang ito, Dong Sports PH. Maraming salamat po.